Hello, hello, hello. Okay, balik po tayo, no? Pasensya na po kayo. Talagang sa gigil natin. Alam niyo nakakagigil. Sige, okay. Dito na po tayo. Samantalang dito po tayo, sabi po ni Risa, samantalang dito po tayo nagsusulong ng humanitarian consideration para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Pag akusado po ba, ibig sabihin na patunayan na may kasalanan, Risa Ontiveros? Wala, 'di ba? Hindi pa. Pero talagang gano'n eh. Sabi naman po ni Pangilinan, libo-libo ang pinatay, libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya, saan tayo papanig? Tama, may basehan ng humanitarian consideration. Ngunit may basehan rin yung daing at dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing na hinihiling ang hustisya? Alam nyo, Mr. Sharon Cuneta, alam mo Kiko, no? Sinabi ba na iabsuelto? Hiniling ba na patawarin? Sinabi ba na wag nang magkaroon ng tapusin na yung kaso? Sinabi ba na palayain si Tatay Digong? House arrest. Haharapin pa rin yung kaso. No? Hindi naman siguro mahirap intindihin yun. House arrest lang po. Hindi po sinabi, wala pong hinihiling na palayain dahil patawarin na. I-house arrest mo lang dahil matanda na yung mama. Walang kasama sa Bartolina. Pag mahuhulog, makikita nila, siguro pag papakainin, makikita nila na nakahandusay, tsaka nila dadalin sa ospital. Samantalang, kung naka-house arrest, hindi po makakatakbo para lumaya. Hindi po yan aalis sa bahay. No? Mayroon lang pong nagbabantay. Wala na po yung mga sinasabi ninyo na baka tumakas o baka pumatay na naman ng maraming adik. Wala po yan. Wala. Hindi nga po sinabing dito dalin eh. Kaya yung kinakatwiran mo na katarantaduan lang lahat yan. Wala namang humihiling na palayain na ng tuluyan eh. Tapos, eto naman po, si Soto naman, tsaka to, alam nyo, wala kayong katwiran kayong dalawa. Masyado kayo, ayaw nyo lang na, ano kasi to eh, yan yung pagkakaiba mo, Tuta Soto, kaysa kay Boying Remulla. Si Remulla, galit tayo kay Remulla, pero hindi siya namimeke eh. Diba? Galit tayo kay Remulla, pero sinasabi niya yung totoo. Galit tayo kay Remulla, palalayain ko yung anak ko. Ano ngayon? Ipapakulong ko si Duterte. Ano ngayon? Walang pagkapeke. Kayong si Rapi Tulfo at saka si Tito Soto, ang dami yung EBS. Samantalang, humanitarian ba o hindi ang inyo? Alam niyo po, wala akong kabilib-lib sa mga nag-abstain. Katarantaduan yung mga abstain yan. Kung abstain yan, is either wala kang buto o wala kang utak. At sa kaso nitong dalawa, parang pareho. Walang buto at walang utak. Hindi mo mapagpasyahan. Sinabi na nga eto humingi kami ng humanitarian consideration. O dalawa lang ang sasabihin mo. Anong gusto nyo? Maybe? Maybe yes ako, maybe no? Hindi nyo kayang mag-isip? Wala kayong katuturan. Yan lang yung masasabi ko rin kay Tito Soto at kay Rapi Tulfo. Mga wala kayong katuturan. Okay, punta po tayo dito sa mga ibang balita. Good news po.
Ingat po kayo sa Cebu ha. Kasi as of now, ilan na ba? 2,000 aftershock na po. Pero yun, 2,000 aftershock. Tapos po, nananawagan na po lalo na po ng masasakyan, no? Yung mga helicopter, mga sasakyan panghimpapawid kasi marami po talaga nasira. At dahil po sa pagtugon ng gobyerno, nariyan na po, nagpunta na po yung mga taga Davao na tingin ng marami sa inyo ay mga magnanakaw, nauna na po. Yung MMDA, naroon na rin po. At nariyan na rin po ang Department of Agriculture. Palakpakan po natin ang Department of Agriculture. Okay, ito po ang sabi ng Department of Agriculture. Magbebenta po sila ng 20 kilong bigas. Alam nyo, sa totoo, no, parang insulto sa lahat yung mga pinagagawa ng gobyernong ito. Alam nyo, kalamidad. Tapos magbebenta kayo ng 20 pesos na bigas. Parang wala na talaga sa hulog eh. Bentahan natin ng murang bigas. Hindi ba dapat mamigay kayo ng bigas? Panay, hindi ko maintindihan kung anong... Hay nako. Matuwa kayo mga taga Cebu. Pupunta dyan ang Department of Agriculture. Bebentahan kayo ng 20 pesos na bigas. Alam niyo yun? Insulto personal yung ginagawa nyo. Ito po. Ano pong balita sa ICI? Ganito po kawalan silbi tong ICI na to. Ayon po sa balita, bagamat ilang beses nang lumutang ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon hinggil sa manumalyang flood control projects, nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure na hindi pa inirerekomenda ang pagpapatupad ng asset freeze laban sa kanya. Palakpakan natin yung ICI. Yun na lang ang pwedeng silbi nyo. Diba? Bakit naman ayaw nyo pang ipa-freeze yung asset para maibenta muna ni Romualdez yung kanyang mga helicopter? Para maitago muna yung maleta? Ano ba naman? Bakit daw hindi pa ipe-freeze? Ganyan po kamay silbi ang ICI. Diba nakakatuwa po? Congratulations sa ICI. Lahat prenis nyo. Isa pa lang ang nagsalita laban kay Chis Escudero at saka kay Nancy Binay. Yung paulit-ulit eh. Si Jinggoy tsaka si Joel Villanueva, Jinggoy at saka to si Ramon Revilla, marami na nagsasabi. Pero kay Chis Escudero, tsaka kay Nancy Binay, isang beses lang ding nabanggit. Bakit naka-freeze na agad yung mga asset na mga yan? Bakit si Martin paulit-ulit na putang? Ginagagunyot talaga kami. Hindi mo na alam kung ano po ang gagawin natin sa mga tukmol na to. Gaguhan na lang eh, di ba? Di pa ba nyo naisip kaya na okay, kalma lang ba dong? Kanina pa, alam mo nyo, kagabi pa ako, yung nag-speech pa si Ontiveros. Hindi na bumaba ang dugo ko. Hayop na Ontiveros. Naglakad na ako ngayon at lahat. Mauuna pa yata ma-press yung mga bilyar. Nako, putya. Baka ma-press pa kasi ngayon sinasabi na nila na kasama na yung mga bilyar eh. Eto po. Isa pang balita. DOTR requests airlines to provide free transport of relief goods to quake hit area. So nananawagan po yung Department of Transportation sa mga airlines na sana naman po ay ilibre nyo na
Ha? Magkaroon po kayo ng kusa. Manlibre naman kayo ng mga pagta-transport ng mga relief goods. Okay. Teka pala muna, mga kapatid. Kumusta naman po ang EDCA? Alam po ninyo, hindi, talagang kaya lang pag hindi ko nirelease tong galit ko, mabubwisit lang ako eh. Huwag niyo naman tapusin yung puso ko. Okay. Ang tanong ko po, mga kapatid, nasa na po yung EDCA? Tandang-tanda ko, nung maraming tumututol sa EDCA, yan po yung kinakatwiran, di ba? Ang dahilan lang naman daw ng EDCA, alam nyo, alam natin na naglolokohan na lang eh. Noon pa tayo niloloko ng gobyerno eh. Kaya raw narito yung EDCA kasi para prone tayo sa mga natural calamities para makatulong daw yung mga US planes, etc. sa mga natural calamity. Tanong ko po, ilan na po nakita nyo US Air Force na mga eroplano na naghatid ng mga relief goods? Zero. Wala. Bakit? Kung meron po yan, nabalita na yan. Kaya natitiyak ko po sa inyo, zero. Nung mga nagdaang bagyo, pag may bumabaha, wala rin po. Naghanda po sila para sa gera. Nag-ano pa kayo, no? Anong tawag doon? Yan yung kinakatwiran nyo, no? Wala na talaga eh. Wala. Talagang mula nung nagsimula tong gobyerno to, panay pambubudol lang. Budol lang po ang ginagawa nyo. Naroon na po. Nauna na yung mga taga Davao na lagi nyong binabanatan. No? Nauna na yung mga MMDA nga, naroon eh. EDCA, wala pa rin po. Pero yan yung sinasabi nyo dati. Kaya may EDCA para makatulong. Kaya mo yan, Boss Buds, ilabas mo lang. Maraming salamat, Vance Vlog, sa 800 yen. Opo, kaya natin to. Okay. Ayon naman po dito sa post ni Malutikia, ang Pangulo di kustodyan. Ewan ko ba kung bakit ang pinakamakapangyarihang posisyon sa Republika ay hugas kamay sa mga nangyayari. Sir, aral-aral paminsan-minsan ng Admin Code of PH para malaman ano ba ang pagiging Pangulo. Pinangaralan tayo ni Malutikia. A president is responsible for high-level leadership, strategic decision-making, policy setting, and representing the entity of the public or other stakeholders. They wield executive authority often with fixed term and focus on vision, governance, and oversight. Ayan. Kasi pinalalabas nito ni BBM, galit yung mga tao sa pagnanakaw sa gobyerno niya, nakikigalit lang po sa atin eh. Papanagutin. Alam mo, pinalalabas pag pinakikinggan mo si Auntie Claire Castro. Simple lang po eh. Ginawa lang pong palusot ni BBM itong panawagan niya na imbestigahan. Sasabihin lagi, pwede bang involve dyan ng Pangulo? Siya nga yung nangunguna. Siya nga yung nangunguna para imbestigahan yan. Dito po kasi, ang binabanatan po dito ni Malutikia, parang wala pong alam tong Pangulo eh. Samantalang siya po, no? Samantalang yung mga unprogrammed appropriation, sa kanya po yan lahat. 'Di ba? Lahat po ng sa budget, siya po yung may huling say sa budget. Ngayon kung 3 taon pong nakalusot yung mga sinasabi niyang sindikato na nag-aaksaya lang tayo ng pera, kanino pong kasalanan?
sa Duterte. Nakakaawa po ang mga Duterte at nakakagalit na rin, no? Kasi lahat daw, sabi ni Pulong, naroon na nag-iimbestiga. Ang dami pong problema ng Pilipinas na magnanakaw, pero lahat ng investigasyon nakatutok po sa mga Duterte. Sino-sino po yung mga naroon? Sino po yung mga nanunuyod? NBI, CIDG, Ombudsman, pati po NEDA. Lahat po sila. Kasama na si Vince, di ba? Nagpupunta ng Davao. Lahat po sila ngayon. Sinusuyod. Baka may makita sa Davao eh. Baka may makitang ghost project, may makitang anomalya, nasirang flood control. Pero yan po yung gaba ninyo. Wala kayong makita. Kaya napabayaan na po yung Pilipinas. Oh. Ngayon, pumalag po. For the first time, nakita po natin pumalag to si... Ito pong si Saldico. Pakinggan po natin. Napulot ko lang to kung saan sa... Nasaan yung kay Saldico? Ano yung sinabi ni Saldico? Okay, ito po. Statement of Saldico, former Representative Elizaldico. May mga ano pa eh. Ito po ay pagtutol ni Saldico na siya po ay ang mastermind. Dated September 29. I categorically deny this baseless accusation. I did not mastermind, tolerate, or allow any supposed last-minute insertions and alignments in items in the 2025 GAA. Ako, naniniwala ko na hindi siya ang pinaka-mastermind. Pero hindi ako naniniwala na wala kang kinalaman dyan. Pucha, yan yung problema eh. No? Bakit mas kapani-paniwala yung mga Diskaya? Kasi sinasabi ng Diskaya, opo, kami po, nagpa-participate po kami sa kunwa-kunwari ang, alam mo yung umaamin ka ng kasalanan mo. Bakit mas kapani-paniwala sila Alcantara at saka to si Bryce? Bagamat hanggang ngayon nagtuturuan pa sila. Kasi umaamin sila eh. Umaamin sila. Hindi pala, mas kapani-paniwala si Bryce dahil umaamin siya eh. Oh. Umaamin siya na eto, binibigyan po namin yung mga yan kaya halos wala na natitira. May ghost project sila. Nanghiram kami ng sila mismo yung naging kontraktor, nanghiram sa SIMS ng mga lisensya. Eto wala kang inaamin pero tuloy natin. May logic yung sinasabi niya eh. Ang sinasabi niya hindi siya mastermind. All items in 2025 GAA, including those stated in the corresponding bicameral report, were approved at plenary sessions. And following the collegial process of both houses of Congress, it is improbable, if not absolutely impossible, that ito pakinggan nyo po una, inapprove daw yan sa plenary. Tapos imposible daw na siya lamang could make any supposed insertions without the knowledge or approval of members of both chambers of Congress. So, ibig sabihin mga kapatid, no? Imposible na siya lang without yung Kongreso, HOR, at saka yung Senado. So, tama yung sinasabi niya eh. Pwede ba naman yan na hindi alam ni Speaker at hindi alam ni Chis Escudero? Diba? Okay. So, lahat yan tungkol sa budget, alam yan ni Speaker at saka ni Chis Escudero. Kasi sila may control ng Senado at House of Representatives at that time. Okay. Tapos ito pa. Without the knowledge or approval of the members of both chambers, the 2025 GAA was eventually signed into law by President
Ah, eto po yun eh. Yung pirma po, Mr. President. Kaya nasasabihan kayo ni VP Sara na hindi kayo marunong magpresidente. Yung pirma nyo po, hindi po dekorasyon yan. Ang kahulugan po ng pirma ninyo, tuloy natin. The 2025 JA was eventually signed into law by President after what we, as members of the House of Representatives, understood to be a thorough scrutiny by His Excellency. Ito po, tinuturo na ni Elizalde ko si BBM na siya ang mastermind ng lahat. Sinasabi niya, both houses of Congress alam yung mga insertion na yan. Hindi ko kaya mag-isa yan. At sa pagkakaalam natin, itong budget bago pinirmahan ng presidente ay na-scrutinize niya of each and every item to ensure that everything is in order. Ngayon sasabihin mo, Mr. President, nakikigalit ka. Bakit? Sino po ba, no? Sino po ba, Mr. President, yung huling may pirma? Bakit po kay Tatay Digong, hindi po sila nalulusutan? Hindi po siya nalulusutan. Kasi hindi lang po pirma ng pirma. Tinototoo po ni Tatay Digong yung kanyang pirma ay talagang nabasa niya, na-scrutinize niya yung budget. Dahil maraming mandurugas na mga senador at mga congressman. Yung pag-aalaw po ninyo, Mr. President, yun po ang pinakamalaking yung pagkasalanan sa taong bayan. Pumipirma kayo nang hindi nyo ba naiintindihan yung pinipirmahan ninyo? Tapos isisisi nyo, pirma kayo ng pirma. Hindi po walang mali. Mali po na ipagpalagay na walang mali sa insertion. Dahil kung titignan nyo po yung insertion, malaking pera sa insertion ay nilagay sa flood control project. Alam na po natin yun eh. Kung ang insertion po, halimbawa, pambili ng mga Nutriban ng mga bata, di okay lang yun. Hindi po eh. Ang mga insertion nila, daan-daang bilyon napunta sa flood control project. Kaya nga yan yung mother of all. Ito pong flood control projects, ang mother of all corruption, scandal. Ito na po yung pinakamalaking iskandalo. Dahil mula po sa pagbabudget, kaya malaki po ang kasalanan ni BBM dito. Kung binabasa mo yung pinipirmahan mo, magtataka ka, bakit tinanggalan ng budget yung mga foreign back, halimbawa po yung mga malalaking infrastructure. Yan yung matagal nang hinahanap sa'yo eh. Pag sinabi ng mga DDS na wala kang ginagawa kasi wala talaga kami nakikita. Kaya ka walang ginagawa kasi tinatanggal yung mga budget mo para sa mga malalaking infrastructure project, dinadala nila Saldico at na mga kasabwat niya, ni Martin Romualdez at na mga kasabwat niyang senador, dinadala diyan sa flood control projects. Yung pirma mo ang naglubog sa Pilipinas. Dahil hindi ka marunong, dahil sa ikaw ay hindi ka marunong maging presidente, kaya kami lumulubog. Walang nakikitang proyekto, therefore walang papasok na investors. Walang papasok na investors. Okay. Punta tayo dito sa... Kaya po, ang gustong ilaglag ni Saldico rito, hindi niya lang direktang sinabi,
Si Mr. President ang pinakautak ng lahat ng mga corruption na ito. Dahil inalaw niya. Bakit niya i-allow kung wala siya nakita? Dali lang po yun eh. Yung galit niya ngayon, kung before yan, pirmahan niya, ginawang issue na nga nila Duterte yan eh. 'Di ba? Ni Tatay Digong, ni Ungab, tapos sinundan nila Attorney Vic Rodriguez. Ginawang issue na nga yan, JE. Bakit ngayon 2026 lang? Bakit nung ginawa nilang issue yan, hindi ka nakikinig? Bakit pinangangatwiranan mo yung flood control? Bakit tuwan-tuwa ka sa flood control, Mr. President? Bakit ka tuwan-tuwa sa flood control project? Bakit masaya ka na flood control lang ang proyekto mo? Bakit? Kinakailangan pa ba nating sagutin yan? Sa tingin nyo, hindi siya na mamantikaan? Hindi natin alam. Baka dalawa lang yan. Hiramin ko lang po. Hiramin ko lang yung akusasyon ni Ping Lacson kay Bonoan. Is either you are a kasabwat. Is either kasabwat ka. Or incompetent ka. Inihiram ko lang po. Paano tayo napunta rito, Mr. President? It's either kayo ay kasabwat or incompetent po kayo. Hindi na po ano ba, matatanggin nyo pa rin. Kayo pumipirma tapos ayan no, Villar under DOJ probe. Nako po. Oh, baka mauna pa yung pagpipres sa asset ng mga Villar ha. Maawa naman kayo. Palulusutin nyo na muna. Meron pa po akong gustong, eto pa po. Eto, patulan na rin natin. Ayaw na sana nating patulan eh. Pero talagang nananadya to si Trillanes na manggalit eh. May bato po sa kanya si Senator Bato. Sinagot ni Senator Bato de la Rosa ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na maglalabas umano ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa senador sa 2026. Alam po ninyo, ako naniniwala ko na hindi papayag si Bato na yung ginawa ni PRRD. Si PRRD, dahil makatao siya, totoong makatao siya eh. No? Hindi katulad nitong Kiko Ba Matrisa. Alam nyo, Kiko Ba Matrisa, sa ginawa nyo kay PRRD, ngayon nag-iisip na lahat eh. Pati yung mga naluloko nyo pa. Yung mga naluloko nyo pa na rally tayo laban sa korupsyon. Rally kayo laban sa korupsyon, binanatan nyo na ba si Martin man lang? Wag na si BBM. Kasi alam ko hindi nyo babanatan si BBM eh. Kahit na noong araw, ang tawag nyo kay BBM, anak ng diktador, anak ng magnanakaw. Ngayon, hindi nyo babanatan. Si Martin, bakit hindi nyo binabanatan? Na-expose kayo sa mga sumama sa inyo doon sa rally sa EDSA. Na kayo'y nagkukunwari lang na hindi naman talaga kayo anti-corruption. Kasi yung mga utak ng corruption, hindi nyo naman kahit kailan binanatan eh. Pero ang lakas nyong bumira kay BP Sara. Tanong, may ebidensya na ba kayo kay BP Sara hanggang ngayon? Wala. Samantalang, na kay BBM na lahat ng kapangyarihan. Nasa inyo na lahat ng kapangyarihan ng gobyerno. Bakit hindi kayo makakuha ng testigo laban kay BP Sara? Wala kasi. Eto, si Martin, lahat na nagsasabi. Kumakanta na yung mga lahat. Martin magnanakaw. Binanatan niyo na ba si Martin? Yung pinsan niya si BBM. Alam niyo kung bakit totoo? Ano ang totoo? Ang totoo, pamumulitika lang talaga yung ginagawa nyo. Bakit kayo tumututol kunwari anti-corruption kayo? Kasi maiiwan kayo. Yung mga tao, galit na sa corruption kayo. Nakikipagsabuatan pa rin kay BBM. Maiiwan kayo dahil ang gusto nyo lang naman, mawala sa landas nyo yung mga Duterte.
Kayo ang mawawala sa landas ng mga tao kasi peke kayo. Ipokrito kayo. Kunwa-kunwarian lang yung paglaban nyo sa korupsyon. Naghumiyaw na lahat. Lahat na ng tao. Alam na kung sino ang punot dulo ng korupsyon. Kayo, wala pa rin. Okay. Sabi po ni Bato, humina na kasi ang funding ni Trillanes dahil lumayas na si Saldico at hindi na speaker si Romualdez. Kaya postpone na naman ang ICC warrant. Kinakantsawan ka ni Bato. Postpone ang ICC warrant. Correct. Uunahin ka pa ba? Uunahin pa ba yung pagpondo sa'yo, Trillanes? Yan yung sabi ni Bato. Pinupondohan ka pala ni Saldico at saka ni Romualdez. Ha? Alam nyo po, lahat po yan, mauugat nyo po. Kaya ang dami nilang pera eh. Pampondo. Ay ang question, yung bang mga binabayaran nyo pag hindi nyo na binayaran, hindi babaliktad sa inyo yan? Yan yung magiging susi natin eh. Yung binabayaran nila ngayon, lahat ng bayaran nila, bayarang media, bayarang vlogger, bayarang media, magnanakaw na media, mga walang hiyang media. Kayong mga media kayo ang may pinakamalaking utang sa Pilipinas. Bait-baitang kayo lahat. Kailan pa? Nakasalanan ng Duterte ang mga pagnanakaw sa gobyerno ni Marcos ngayon. Bakit Duterte pa rin ang isinisingit ninyo? Kasi bayaran kayong media. Lahat ng media na nagsasalita laban sa Duterte ngayong may ganyang nakawan. Malaking nakawan. Alam nyo na kung ano yung mga yan. Mga bayaran yan. Kaya lang maghintay lang tayo. Kung napipress na yung mga asset nila, sino pa magbabayad dyan sa mga yan? Alam nyo, pag yung mga bayarang aso, pag hindi na binayaran, kayo nakakagating yan. Di ba? Kaya nalalapit na talaga yan dahil yung mga binabayaran nila, pag hindi na nila binayaran, kakagatin na sila niyan. Ala, yung isang post ko tinanggal na. Ito pa po ang wag po kayong ito pa po ang wag kayong magpapaloko. Sa mga hindi pa po na nakapakinig sa argumento kong ito. Lagi po nilang sinasabi asan ang ebidensya, asan ang ebidensya. No? Ang gusto ba nilang sabihin na si Romualdez nagpa-picture na may tinanggap na mali-malitang pera? Yun ba ang ebidensya ang gusto nyo? Ang gusto nyo bang ebidensya si Romualdez nireceive niya, pumirma siya ron, may receive copy na I Speaker Romualdez receive 35 heavy luggage containing 45 million each, 48 million each. Gusto ba nila yun yung ebidensya na makita? Wala po nun. Ang tanga naman nun. Ang tanga naman ng tao na pipirma ka na na-receive mo 35 million. Ang meron po ba ebidensya, Badong, o wala? Meron. Ang ebidensya po, yung testimonya ni Gatusa. Ano nang pangalan? Gutesa. Yung testimonya po ni Gutesa, yun po yung ebidensya. Ang tawag po dyan, testimonial evidence. Kaya huwag kayong papalito dyan kala Anticlair. Sila Anticlair nanlilito yan eh. Abogado yan pero nililito kayo. Wala bang ebidensya laban kay Martin? Meron. Ano? Yan, yung testimonya ni Gutesa. Ang testimonya po ay isang ebidensya. 'Di ba? Di wala na po makukulong sa rape kung hindi pwedeng ang ebidensya testimonya. Alam nga namang, eto po nire-rape ako. Bibidyohan niya muna sarili niya.
Hindi po. Yung kwento po ng tao, kwento po, testimonya po, ebidensya po ang tawag do'n sa korte. Tinatanggap po 'yan. Ulitin ko po, tinatanggap po ng korte ang na ebidensya yung testimonya. Kaya nga po may mga star witness eh. Dahil yung testimonya niya, yun po yung ebidensya. Kaya wala po yang, wag po kayo maniniwala. Yan po isagot nyo sa nagsabing wala namang kayo ebidensya, bintang kayo ng bintang. Wala pa ring ebidensya, narinig na nga ng lahat. Narinig na nga sa Senado. Yun po ang ebidensya. Yan lang po ang ating topic kasi ano lang naman to, no? Yung continuation lang. Kaya tayo po ngayon ay pwede na magtanong. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Sinong